Mainit na balita, nasa Office of the Ombudsman ngayon, si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Para yan sa investigasyon kaugnay sa maanomalyo umanong flood control project sa bansa. Sa eksklusibong video ng GMA Integrated News, makikitang dumating sa Ombudsman si Hernandez habang nagpapalibutan ng mga pulis. Nakasuot din siya ng bulletproof vest. Isa si Hernandez sa mga isinailalim ng Department of Justice sa Witness Protection Program habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga questionabling flood control projects. Ang buong detalye ihatid namin maya-maya lang. Kabilang sa mga sinisilip ng Ombudsman ang issue ng bid rigging o yung pagmamanipula sa bidding process sa mga flood control project. Dagdag pa riyan, isang dating kongresista raw sa Quezon City ang handang maging whistleblower. Balitang hatid ni Salima Refran. Handa na raw isiwalat ng isang dating kongresista ng Quezon City ang lahat ng nalalaman sa maanomalyang flood control projects. Yan ang pinaabot niya kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nakatanggap din ako ng tawag, isang kaibigan ko, para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Inaantabayanan raw ni Remulla ang mga magiging hakbang ng ex-congressman. Pero nagpasabi na raw ito na marami siyang ilalahad. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Sabihin niya. Sir, magtuturo din to ng iba? Magtuturo. Ano to, hindi na siya incumbent. Sa ulat ng Quezon City LGU, 331 ang mga flood control projects sa lungsod ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Pero 2 lang daw sa mga ito ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan. Sabi pa ni Ombudsman Remulla, nag-a-apply raw ng panibagong set ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council. They communicated to me that there are 9 persons. Some of them are formerly elected officials or elected officials, and some just personalities na sinisik nila yung freeze order. Kasama naman ang Office of the Ombudsman ng Philippine Competition Commission o PCC sa pagsilip sa issue ng bid rigging. Isang bidder na palaging talo sa maanomalyang flood control projects ang iniimbestigahan na raw nila. 3% of the project cost is given to the losing bidders. Yun may for the boys tawag nila, for the boys. So, hinahati-hati yan sa losing bidders, etc. Meron pa ibang binibigyan. Ano na yan? Dating gawin na yan na nangyayari sa DPWH. Nais rin ni Ombudsman Remulla na makausap ang Sandigan Bayan para mailatag ang mga panuntunan para sa full restitution o buong pagbabalik ng ninakaw na pera mula sa gobyerno, kapalit ng plea bargain o pagpapababa ng kasong kakaharapin. May mga nagparamdam na raw kay Ombudsman Remulla na mga contractors o yung mga kongresistang kasalukuyan o dating kontraktor. May mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik at hindi na gagawin ulit, magsosoli pa sila sa mga contracts na kung saan nag-contractor sila. Samantala, inatasan na ng Ombudsman ng Department of Justice na ituloy ang pag-usig sa 5 reklamo ng malversation, graft at perjury para sa 5 ghost projects ng DPWH Bulacan 1st Engineering District. Ibig sabihin, DOJ na ang magsasagawa ng preliminary investigation at magdadala nito sa korte. Ilan sa respondents dito, sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, at kontratistang si Sally Santos. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, iginiit ng Department of Public Works and Highways na walang dokumentong may kaugnayan sa investigasyon sa flood control projects ang nadamay sa sunog sa kanilang Bureau of Research and Standards Building kahapon. Ang BRS ay tanggapan sa ilalim ng DPWH na tumututok sa research ng iba't ibang ginagamit na material sa kanilang mga proyekto. Ayon kay OIC Undersecretary Lara Esquivel, reports at manuals na may kaugnayan sa testing ng mga material ang nasa gusali. May backup daw ang mga ito.
Nilinaw naman ni Secretary Vince Dizon na hindi ang DPWH Mimaropa Building ang nasunog kundi ang BRS. Ayon kay Dizon, sa ulat sa kanya ng Bureau of Fire Protection, electrical failure na nagmula sa third floor ng BRS building ang sanhi ng apoy. Naiulat na anya na raw yan sa Ombudsman. Bago nito, iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na imbestigahan ang tungkol sa sunog at kung sinadya yun. Tiniyak ni Dizon na binabantayan ang mga dokumentong may kaugnayan sa imbestigasyon sa flood control projects. Humina na bilang tropical depression ang bagyong Salome. Namataan po yan ng Pag-asa 85 km southwest ng Basco, Batanes kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour. Kaninang madaling araw nang lumakas bilang tropical storm ang bagyong Salome. Kaya isinailalim po sa wind signal number 2 ang Batanes. Pero dahil tropical depression na lamang ito, nasa ilalim na lamang ng wind signal 1 ang lalawigan. Base sa track ng Metro Weather, pa-southwest pa rin ang tinatahak na direksyon ng bagyong Salome. Inaasahan itong lalapit sa northern Luzon. Tumutok po dito sa Balitang Hali sa 11 a.m. update kaugnay ng bagyo. Pinaghahandaan ng ilang local government units sa Northern Luzon ang epekto ng Tropical Depression Salome. Sa Mindanao naman, may mga binaharin dahil sa masamang panahon. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Sa gitna ng rumaragasang baha sa Barangay Paruwayan sa Alamada, Cotabato, dalawang motorcycle rider ang halos tangay na ng tubig. Tinawid ng dalawang overflow bridge sa sitio Campo 1 pero nahirapan silang makadaan dahil sa lakas ng agos ng tubig. Maya-maya pa'y natumba ang motor ng isa sa kanila. Pinilit itong itayo ng lalaking rider pero pahirapan dahil sa pagragasa ng baha. Gamit ang lubid, tinulungan sila ng ilang residente at sundalo para makaahon. Umapaw naman ang isang sapa sa Coronadal City sa South Cotabato dahil sa matinding pag-ulan. Dahil dyan, bumaha sa ilang barangay sa lungsod. Pinasok pa ng tubig ang ilang bahay. Sa bayan ng Tantangan, isinara ang ilang bahagi ng kalsada dahil sa baha. May ilang lane na pinapayagang madaanan ng mga motorista pero mabagal ang daloy ng trapiko dahil sa tubig. Tumulong ang ilang kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Traffic Section sa pagmamando ng trapiko. Halos ganyan din ang naranasan sa Takurong Sultan Kudarat. Lampas gutter ang baha kaya mabagal ang takbo ng mga sasakyan. Hindi naman madaanan ang ilang kalsada sa Balabagan, Lanao del Sur dahil din sa baha. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Hilagang Luzon naman ay inaasahang tutubukin ng bagyong Salome, patuloy ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, naka-alerto na ang lokal na pamahalaan para sa epekto ng bagyo. Pinayuhan ng mga residenteng huwag munang pumunta sa dagat. Pinag-iingat din ang mga nakatira sa mga coastal area sa bayan ng Burgos. Nakahanda na roon ang mga rescue equipment sakaling kailanganin. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na may nakahanda silang halos 2 milyong kahon ng family food packs na ipamamahagi sa maapektuhan ng bagyong Salome. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Naitala ng PHIVOLCS ang unang ash emission kaninang alas 5:30 ng madaling araw hanggang 7:29 ng umaga. Ang ikalawang ash emission nangyari naman po kaninang 7:39 ng umaga at nagtagal hanggang pasado alas 8. Umabot sa 600 metro ang taas ng nilikhang plume o usok ng Kanlaon. Sa nakalipas na 24 oras, may naitala rin ang bulkan na 10 volcanic earthquakes at nagbuga ng mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa engkwentro sa pulisya ang isang lalaki sa Calamba, Laguna. Chris, ano ang nangyari at nagkaroon pa ng barilan? Tony, bigla na lamang daw nagpaputok ng baril ang lalaki nang pasukin ng mga pulis ang bahay kung saan siya nagtatago umano. Ayon sa pulisya, nakasalubong nila ang isang alias Alan na may dalang baril habang nagsasagawa ng operasyon sa lungsod.
Inaresto siya at nang tumungo sila sa kanyang bahay, pinaputukan daw sila ng baril ni alias Papalo. Tinamaan ng isang pulis kaya nagpaputok din ang mga pulis. Nasawi si alias Papalo na napag-alamang may warrant of arrest sa kasong frustrated murder at sangkot din sa iba pang pamamaril sa Calamba City. Nagpapagaling naman sa ospital ang tinamaang pulis. Na-recover sa mga sospek ang 2 baril at 1 granada. Walang pahayag si alias Alan. Kritikal naman ang lagay ng isang babaeng 8 taong gulang na hinihinalang ginahasa at inuntog umano sa pader ng sospek. Batay sa investigasyon, huling nakita ang biktima sa isang computer shop sa barangay Sapang, Biabas na lumabas kasama ang sospek. Ayon sa mga pulis, sumama ang biktima matapos alukin ng 20 pesos ng sospek. Sa tulong ng CCTV, naaresto ang 20 taong gulang na sospek na residente rin sa nasabing barangay. Ayon sa pulisya, itinanggi ng sospek na sinaktan niya ang biktima pero inamin niyang dinala niya ang bata sa bahagi ng expressway. Doon na natagpuan ang batang nangihina at walang saplot. Patuloy na inoobserba sa ospital ang biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Maharap sa reklamong statutory rape with frustrated murder in relation to anti-child abuse ang sospek. Wala pang pahayag sa media ang sospek at kaanak ng biktima. Mahigit 500 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa barangay Katmon sa Malabon. Inaalam pa ang halaga ng pinsala at sanhi ng apoy. Balitang hatid ni Bea Pinla. Binalot ng naglalagablab na apoy at makapal na usok ang bahagi na to ng barangay Katmon, Malabon kahapon. Ang ilang residente nagbayanihan para maapul ang sunog na umabot ng Task Force Alpha. Ayon sa BFP, humigit kumulang 1,500 bahay ang tinupok ng apoy, karamihan gawa sa light materials. Hindi bababa sa 80 truck ng bumbero ang rumisponde. Ang hindrance natin is maliliit yung Eskinita, access road going to dun sa nasusunog. And then, dikit-dikit din kasi yung mga bahay. And then, yung mga tao habang i-evacuate na, hindi kayo makapasok agad-agaran dahil sa mga gamit nila. Batay sa ulat ng Malabon LGU, isang pasyente ang nasugatan at ginagamot sa Katmon Super Health Center. Nakaranas naman ng hyperventilation ang isa pang residente. Isang bombero ang nakagat ng aso habang rumeresponde. Nilapatan siya ng paunang lunas. Isang fire volunteer din ang sugatan. Pasa-pasa po ng timba. Pagkapasa po sa ng timba, bumuhos po ako. May dumaan po na tao na may hawak po na yero. Hindi ko po namalayan pagkapwersa ko po ng tubig. Tumama po sa akin yung mismong yero po. Walang naitalang namatay sa sunog. Mahigit 7 oras ang itinagal bago tuluyang naapulang sunog, mag-aalas 12 ng hating gabi. Ayon sa Social Welfare and Development Department ng Malabon, hindi bababa sa 542 pamilya o mahigit 2,400 individual ang apektado. Ang ilan sa kanila, pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa lungsod. Sobrang lala, malalang malala eh. Putok na lahat eh. So ang talaga naging thinking ko na nga lang, bit-bit ko sila, ganyan. Takbo na kami kahit saan kami makapunta, basta makalayo lang. Natakot din ako yun. Parang umaano yung utak ko. Nagbablangko. Hindi ko malaman kung saan kami tatakbo eh. Ubus lahat. Para kami mga pulubi. Pero may iba naman na sa tabing kalsada muna nagpalipas ng gabi. Hindi lahat talaga ng families ay nag-i-stay sa evacuation. Mas prepared pa rin nila na nandoon sila sa lugar kung saan nasunog dahil tinitingnan pa rin kasi nila kung meron silang masasalba. Pero ini-encourage talaga namin sila na magstay sana sa evacuation site. Inaalam pa ang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.